i-x-ray, hindi ko sinasabing physical, kung i-x-rayin tayo, spiritual, ano kaya ang itsura ng puso natin? Tingnan nyo tumahimik. Kasi, hindi natin, maaari tayo siguro na mandaya, maaring masaya tayo in front, pero yung puso naman natin ay nagdurusa at nagdurugo. Sabi nga doon sa Jeremias, ang Diyos lang ang tanging nakakaalam ng nilalaman ng puso. Say amen. Dahil mahalaga po ang puso ng bawat isa sa atin. Hindi lang ho physical, kundi spiritual at emotional. At yan ang pag-aaralan natin. Makikita natin sa Kawikaan 4 verse 23. Sige, basahin natin. Kawikaan, pakiclick nga po. 4 verse 23. Above all else, sinabi doon, guard your heart, for everything flows from it. Sa aking translation po, sa Tagalog, sinasabi doon na ingatan at bantayan ninyo ang inyong puso sapagkat nakasalalay ang iyong buhay sa iyong puso. Ulitin ko ulit, ang ating puso, it is matter. Mahalaga. It is essential. Kaya nga sinabi doon, above all else to make prior. Ibig sabihin, yung mga bagay na nakikita nating mahalaga, iniingatan natin, say amen. O sino dito mayroong tinatawag na cellphone? Alam ko, cellphone mahalaga, say amen. Diba nilalagyan nyo ng screen protector? Meron bang anti-scratch yan? Meron pang tinatawag na nilalagyan pa ng mga jelly case at meron pang anti-theft security para lamang para ma-secure yung tinatawag na cellphone nyo. Say amen? Nakikita ko, may kapatiran tayo dito, di ba? Si Tilaila at yung kanyang bunso. Nakikita mo yung pagbabantay niya? Dahil ayaw niyang masaktan. Ayaw niyang madapa yung kanyang anak at ayaw niyang mawaglit sa kanyang mga mata at ayaw niyang mawala. Kung bakit niya binabantayan. Say amen. Gayun din yung puso. Dapat iniingatan at binabantayan. Bakit? Sabi doon, lahat ay nakasalalay sa iyong puso. Ang iyong tinatawag na tinatakbo ng isip mo, nanggaling yan sa iyong puso. Ang iyong tinatawag na reaksyon sa lahat ng mga sitwasyon, nanggaling saan? Sa puso. Ang iyong desisyon ay nanggaling saan? Sa puso, hindi sa nguso. At ang iyong buong pagkatao ay nanggaling sa iyong puso. At kung ang iyong mga desisyon bawat araw ay mali, tingnan nyo ha, kapag mali at hindi healthy ang puso, hindi healthy rin ang buhay. Makakaapekto sa iyong trabaho, makakaapekto sa iyong pag-aaral, makakaapekto yan sa iyong pamilya at sa lahat ng area ng buhay mo kung hindi mo babantayan at iingatan ang iyong puso. Say amen. Diba, nung tayo ay nakakilala sa ating Panginoon, saan nanahan ang Panginoon? Saan nanahan ang Panginoon? Sa ating mga puso. At ang trono ng Diyos ay nandito sa ating mga puso. Nangungusap ang Diyos sa ating mga puso. Say amen. Kaya nga tayo nananalangin Lumalapit sa trono ng Diyos Ang Panginoon sa atin ay tinatawag, pag tayo nagpupuri mula saan? Sa puso. Kapag tayo naglilingkod at sumasamba, mula saan? Kaya naman si Satanas, bawat araw, laging nariyan. Para anong gawin sa puso mo? Sabi doon, ang gawa ng kaaway, wala tayong ginawa kundi linlangin, wasakin, sirain, at patayin yung mga bagay na nariyan sa iyong puso. Kaya may discouragement, may lungkot, kaya may depression, may takot, nanggaling yan sa kaaway para wasakin ang iyong puso. Ang relasyon mo sa Diyos, gagawin ng kaaway, wasakin ang iyong puso. Ang pakikipag-ugnayan mo sa tao at ministry mo, walang gagawin si Satanas kundi linlangin para wasakin ang iyong
Kaya dapat mong ingatan at bantayan. Your heart, pakiklik nga po doon, babalik, it is matter. Your heart matters. Tingnan niyo yung puso niyan. Pakibilik pa ulit sa isa. Hindi po, doon. Yan. Ganyan ba ang puso niyo? Maraming panig. Dahil sa ngayon, ang gagawin ni Lord ay ire-restore, aayusin, at pagagalingin ang bawat puso natin. Say amen ng malakas! Excited na ba tayo kay Lord sa malakas? Amen? Tayong lahat ay umuko at manalangin, dakila ka at makapangyarihan. Tunay nga namamangha kami sa pag-ibig mo, aming Ama. Sino nga ang gaya mo, Panginoon? Wala kang katulad, wala kang kapares, Panginoon. Napakalaki ng pagmamahal mo sa amin. Tumatayo kami sa biyaya ng Diyos, Panginoon. Hindi mo kami pinagkukulang, hindi mo kami iniwan, hindi mo kami pinabayaan, at totoo ang pangako mo. Ikaw ay buhay na Diyos, Panginoon. Salamat dahil hindi ako, Panginoon, kundi ikaw ang mangungusap sa amin, Panginoon. Itago mo ko sa iyong lukuran. Linisin mo kami sa lahat ng aming karumihan upang maging malaya kami, Lord, na makapag-fellowship sa iyo. Ang aming puso, Panginoon, ay gutom. Ang aming puso, Panginoon, walang hinahangad, kundi tanging ang presensya mo, Panginoon. Dahil ang salita mo, Panginoon, hindi lamang kami sa tinapay nabubuhay kami sa salita ng Diyos upang ang lahat ng anumang taktika ng kaaway ay aming sinasansala sa pangalan ni Jesus. Salamat dahil ang salita mo ang magiging gabay namin. Siyang pupuno ng aming mga pangangailangan, hindi lang pisikal, maging spiritual, Panginoon. Tunay nga ang lahat ng pagtitiwala, ang lahat ng papuri. Sagana ang iyong biyaya, Panginoon. Patuloy na pinagpala mo ang araw na ito, espesyal ang araw na ito sa iyo, Panginoon, at espesyal din sa amin. Sa iyo ang lahat ng purit, parangal at pagsamba. Sa tanging pangalan ng aming Panginoon Jesus, ang lahat na nagagalak ang puso at sumasamba sa Panginoon, malakas na magsabi ng malakas na Amen! Ano bang ating puso ngayon? Di ba? Napakaganda na sinabi ni ate kanina. Dahil maraming mga puso ang nasasaktan at dumadaing lalo-lalo na sa kalalagayan ng ating Pilipinas. Say amen. Di ba? No? Sabi nga doon, isang beses na nagpapagas ako, sabi ko doon sa gas, alam mo, ang pag-ibig at gas magkaparehas. Sabi sa akin na nagagas, bakit? Sabi ko, yung gas, kahit masakit, kailangan mong tanggapin. Di ba? Ganun din ang pag-ibig. Kahit masakit, kailangan mong tanggapin. Maya-maya sinabi sa akin na nagpapump ng attendant, sabi, ang pag-ibig at gas ay parehas. Bakit? Sabi ko, kailangan mong magbigay. Wow! Bigay mo na yung bayad mo. Kami kasunod na doon. Walang natawa. Di ba? Lahat tayo ay umaaray sa pagtaas ng presyo ng langis. Domino effect yan. Tataas din ang bilihin, pati yung serbisyo. Sino dito ang, di ba, biglang taas sa lang? Yung mga bakal ng mga tinatawag na tinatawag na mga, nung kami ni Ate Kat, grabe yung taas kasi nung ako pinabibili ng materyales ng amo ko. Ngayon, sabi ko, grabe. Dati 185, 190 lang yung semento, ngayon 225. Tingnan mo yung inflation, napakataas. Amen. At nasaktan tayo. Amen. Aminin natin. Dumadaing tayo. Parang isang araw, kausap ko yung tinatawag na kapitbahay ko with regarding sa pagtaas ng bilihin. Sabi ng anak ko, napakataas na ng upo. O sino dito yung nagugulay? Sabi niya, ang upo ay 100. Sabi ko, paano nangyari yun? Bumili lang ako ng upo 25. Sabi ni Nanay Ureng, hindi, yung anak ko kasi nasa Dubai, kaya 100 pesos. Di ba? Matatawa tayo, pero bawat isa sa atin ay dumadaing at kung hindi tayo magbabantay, ang puso natin ay puno ng reklamo. Ito ang laging nagre-reklamo. Umaga pa lang, nagre-reklamo na sa init ng panahon. Yung palang tinatawag na pagpasok mo pa lang, nagre-reklamo sa traffic.
nagrereklamo sa bahay, nagrereklamo sa kapatid, nagrereklamo sa asawa, nagrereklamo sa trabaho, hanggang pagtulog, reklamo ng reklamo ng reklamo. Pakikilig nga po. Hindi kaya ang puso natin ay tinatawag na may mga grumble hearts? Sige po, pakiklik. Yung puso natin ay puno ng daing at reklamo. Tuwang-tuwa si Satanas kapag tayo ay maraming reklamo. Pag reklamo tayo, wala kang makikitang maganda. Lahat ay pangit. Say amen. Pag nagre-reklamo tayo, nagsuswing yung move natin, madali tayong mainis at madaling magalit. Wala nagsabing amen? Amen. Diba? Pero sabi ni Nanay Richie, dapat iba yung bayan ng Diyos, amen. Sa pag-respond natin, dapat tayo dumaing, hindi reklamo, kung dumaing ng Pilipos 4 verse 6 to 7, daing ng may pananampalataya o daing ng may pasasalamat. The Lord wants us not a grumble heart, but the Lord wants us a grateful heart. Yun yung kanina. Talagang inline talaga. Pasasalamat. Yung daing mo, pinasasalamatan natin ang Diyos. Sabi doon sa 1 Thessalonians 5 verse 18, sinabi doon, give thanks to the Lord no matter what happened. Pasasalamatan ba natin ang krisis? Sino may gusto niyan? Wala. Pasasalamatan ba natin nangihina yung ating katawan, may karamdaman tayo? Sino gusto niyan? Wala. Pasasalamatan ba natin kapag mahina na yung negosyo natin at trabaho natin? Pasasalamatan ba natin kung bakit tayo nagkukulang sa lahat ng pangangailangan natin? Pinasasalamatan ba natin yan? Walang magpapasalamat ang bagay na gano'n. Sino ang pinasasalamatan nyo? Lakas, ang? Sino ang pinasasalamatan nyo? Malakas! Sinabi doon that God wants you to take Him because you believe in Christ Jesus. Kung bakit ka pala nagpapasalamat dahil naniniwala at nananalig ka na ang Diyos sa oras ng krisis, kakulangan, ang Diyos ay magpupunan ng ating pangangailangan. Say amen. Sa oras ng karamdaman, ang Diyos ang nagpapagaling ng ating karamdaman. Say amen. At ang Diyos ang siyang magbibigay sa atin ng lahat ng ating hinihingi ng ating puso. Say amen. Having a grateful heart. Yung umaga pa lang, paggising mo, magpapasalamat ka sa Diyos. Meron nga sinabi doon, di ba? Desisyon mong matulog, tama ba? Nakita ko sa post ng isang kapatiran yon. Desisyon mong matulog. Pero paggising mo, sino ang may desisyon? Sino? Si Lord. Then, kung sinabi mong binigyan ka ng buhay ng Diyos, blessing ba yon? Dahil ang pusong nagpapasalamat, ang lahat ng bagay sa Kanya ay blessing. Say amen. Ordinary things become extraordinary thing kapag nagpapasalamat ang puso mo. Say amen. It is a magnet of joy. It's a magnet of blessing. It is a magnet of favor sa lahat ng may grateful heart. Say amen. Dahil ang lahat ng bagay na ito, hindi mo pagmamayari. Yun lahat, lagi tayo, entitled ako dyan. Dahil sa akin yan. Ang lahat ng sayo ay nanggaling kanino? Sa Lord. At kung nanggaling kay Lord, alam mo kung sino ang pasasalamatan at pupurihan. Say amen. At alam mo sino ang pagtitiwalaan. Say amen. Ang Diyos. Say amen. Di ba kapag tayo nagpupurit ng papasalamat sa Panginoon, kapag matangihina ang ating puso, binabalik niya ulit at pinaalala ang mga bagay na ginawa niya. Di ba? Kung titingnan mo yung awit yun, sino nga kaya ang makapagtatawid mula doon sa ibabaw ng dagat? Mula sa tuktok
tuktok ng tinatawag ng bundok. Kung titingnan mo yung lyrics na yun, ay dumadaan siya sa mga problema. Sino kaya ang tutulong sa akin? Di ba't papaalala sa iyo ng Panginoon? Hindi ba't ganitong bagay na ito na nangyari sa iyo? Ang ginawa ko, tinulungan kita. At kung nasa sitwasyon ko ngayon, hindi ba't gagawin ko rin yun sa iyo? Pag tayo ay nagpupurit, nagpapasalamat sa Panginoon, ibinabalik muli ng Diyos yung mga bagay na ginawa niya sa atin. At kailanman hindi magbabago ang Panginoon. Say amen ng malakas. Huwag punuin ng reklamo ang puso. Pag puno ng reklamo ang puso, walang puwang ang pasasalamat. Pero kung puno ng pasasalamat ang puso mo, may puwang ba ang reklamo? Wala. Kailangang magbantay. Bantayan ang bawat salitang binibigkas. Ang bigat-bigat, lalong bibigat ang buhay. Ang hirap-hirap, lalong ihirap ang buhay. Ang init-init, lalong iinit ang buhay. Pero pasalamatan natin ang Diyos, di ba? O yung sabing mainit, sa amen, totoo. Hindi ba nagpapasalamat sa Panginoon kung, sabi ko, pasalamat ka, nakakaranas ka ng init. Dahil kung ikaw'y nakakaranas ng panlalamig, tuwirang lumamig, ano nangyayari na sa'yo? O gusto mo ba yun? Di ba? Salamat kay Lord. Mainit. Nararamdaman mo. Nakakayanan ng katawan mo. Di ba? At pasalamatan natin lahat ng bagay. Pangalawa, anong klaseng pag-click? Ang isang kagandahan sa may taong may pasasalamat, their hearts open to the multitude of blessings surround them. Pangalawang bagay, ito ba ang puso natin? Pakiclick po. Pusong nabibigatan. Tingnan mo ulit yung katabi mo, yang kaya yan? Sasabihin natin, maaring hindi, no? Pero kilala ba natin yung mga talagang buhay ng bawat isa? Alam nyo, yung mga tumatayo dito, may kanya-kanyang problemang kinahaharapan. Totoo yan, ho. Kala nyo nakangiti lang ho kami, pero may mga bigatin ho kaming kinaharapan. At talagang mabigat. Tinan mo, tumahimik tayo. Mabigat talaga. Ako na naman nagsasabi. Pamilya, gastusin araw-araw, mabigat. Mabigat. Responsibilidad, mabigat. Mabigat. Tingnan mo yung relasyon sa asawa, meron dito relasyon sa asawa, hindi magkaintindihan, pati yung mga anak, paano mo tinatawag na, paano mo siya gabayan, mabigat. Mabigat. Diba? Yung tinatawag na nangyayari sa ekonomiya, nangyayari sa trabaho, mabigat. Kung minsan, ganun tayo eh. Teka lang ho, pakiano. Yan ho, binibit-bit natin. At kapag mabigat, nakakapagod ba? Sige, aminan tayo. Nakakapagod? Nakakapagod. Dalhin. Yung bang araw-araw mong dadalhin, hindi ba't minsan sabi mo nakakasawa na? Sino dito nakakasawa na? Sabihin, parang nag-iiyak ang puso mo. Sabi mo, gusto mo nang yung kumakanta ng gusto mo nang bumitaw, parang ikaw rin gusto mo nang Pero yung totoo, yun din ang gusto ni Lord. Hello? Ang totoo, gusto ni Lord, bitawan mo. Paano nangyari yun? Dahil hindi ka dinisenyo ng Diyos para buhatin ang lahat ng problema mo. Hindi ka dinisenyo ng Diyos para solusyonan mo lahat ng problema mo. Tama ba? At hindi ka dinisenyo ng Diyos para kargahin mo ang sandamakmak mong mga alalahanin. Dinisenyo ka ng Diyos para bitawan mo ang lahat sa Kanya. Say amen ng malakas. Amen. Sabi ni Lord,
Pakiclick, unload. 1 Peter 5 verse 7, casting all. Wala kang ititira. Kahit magaan, ibigay mo all your worries unto Him because God cares you. Nagmamalasakit ng Diyos sa iyo. Sinabi doon sa Psalm 55 verse 22, sinabi doon, cast all your burden, your worry, because the Lord sustain you. Pag inano mo sa ibang English, the Lord want to take care of you. Say amen. Bitawan mo bawat araw. Hindi ko malilimutan no, yung ilustrasyon ni Bishop po. Hindi ko po siya malilimutan. Kasi rumema rin po sa aking puso. Kasi sino nakakaalala? Ang sabi, may nakitang isang nagdadrive ng jeep. May isang taong bigat na bigat at pagod na pagod sa pagbubuhat ng isang bagay. Pinatong niya. Pagkakala ko, hindi pinatong niya o dinala niya. Ang sabi ng driver, pip, 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 pip. Sakay na. Sino nakakaalala sinabi ni Bishop noon? Yung illustration, sabi niya, sakay na. Sumakay yung tinatawag na nagbubuhat. Nakasakay na. Tinan mo, naalala mo. No? Nung nakasakay na, nagulat yung driver. Buhat-buhat pa rin yung kanyang mga dalahin. Natatawa ako, tinawanan ko po yun, pero ako yun. Yung bang ipinanalangin mo na, pero hindi ka pa nagtiwala sa Diyos. Hello. Kung minsan, may mga panalangin tayo na parang hindi nating pinagtitiwala ng kakayahan ng Panginoon. Bitawan mo at ipagkatiwala mo sa Amen. Yung bang natulog ka na, nanalangin ka pa, pagkatapos ng pagtulog mo, iniisip-isip mo yung problema mo. Ano pa, paano ko masusunod? Sino dito hindi makatulog? Alam ko, may mga hindi makatulog dahil sa laki ng problema. Bakit? Pinanalangin na, pero hindi pinagkatiwalang lubos sa Diyos ang Panginoon. Say amen. Natatawa tayo, pero totoo. Sabi ko, ako yun. Dahil kapag ikaw ay nanalangin, nagtitiwala ka sa magagawa ng Panginoon, sa kakayahan ng Diyos. Say amen. Dahil kahit anumang bigat ng problema mo ngayon, walang bagay na imposible sa Diyos. Say amen. Ang lahat ay posible. Say amen na malakas. Amen. Bitawan mo at ibigay mo sa Panginoon. Pakaklik nga po. Sinabi doon, Psalm 22, unload your burdens. Pakiklik po. Because, sinabi ng Panginoon, come to me all, you are heavy laden and worry, I will give you rest. Takay mo yun. Binitawan mo na sa Diyos, meron pang ibibigay. Ano ibibigay ng Diyos? Ayan o. Pakiklik po. Ang ibibigay niya ay hindi ba't kapag halimbawang nanalangin ka, nakatagpo ka ng pagkalma ng iyong isipan at ng iyong puso? Say amen. Yung bang nanalangin ka, patapos mong bitawan at pagkatiwala sa Panginoon, ang puso mong takot, hindi ba't nagkaroon ng kapayapaan? Say amen na malakas. At yung nangihina mo puso ay binigyan ng katatagan ng Diyos. Say amen. The more na nagsisink in tayo sa Panginoon at nanalangin, the more na binabantayan natin at iniingatan natin ang ating puso. Say amen. Dahil hindi lamang tayo tinulungan ng Diyos sa ating mga problema. Pakiklik nga po. Dahil maraming pagkakataon, binuhat na tayo ng Diyos. Paano binuhat? Sino dito namamangha sa Panginoon? Hanggang ngayon, namamangha ka dahil hindi mo alam kong alam mo kung paano ka nagpatayo ng bahay na ganun lang yung pananalapi mo. Hindi mo kaya eh. Hindi mo yan kaya. Sino dito namamangha sa Panginoon kung paano mo napatapos ang iyong mga anak sa pag-aaral? Hindi mo kaya eh. Sino dito nung nagkaroon ng problema, nalagpasan ng malaking problema? Say mo ng malakas. Alam mo kung sino ang tumulong sa'yo. Dahil hindi mo kaya, binuhat ka na ng Diyos.
Basahin yung Isaiah 46 verse 4. Tuwan-tuwa po ko. 3 times na sinabi ni Lord, I will carry you. I will carry you. I will carry you. Ulitin ko ulit. Sino dito ang nabibigatan at napapagod na? Bantayan natin ang ating puso. Bitawan natin sa ating Panginoon. Anong klaseng puso meron tayo? Ang puso ba natin ay katulad ng isang nawawalang tupa? Pakiclick po. Tinago ko po yung tao kasi puso po eh. Kailangan tama yung tinatawag. Hindi alam kung saan pupunta dahil naliligaw at nawawala. Nagtuturo po ako sa biyaya po ng Panginoon, nagtuturo po ako sa shelter. Yung mga kabataan na naliligaw ng landas. Tingnan nyo to ha. Nung tinuro ko sa shelter, sa biyaya ng Panginoon, madali mong may paliwanag eh. Kasi naliligaw sila ng landas, napunta sila sa mga masasamang bisyo at gawain. At alam natin kung sino yung pastol doon, walang iba kundi si Jesus. At sinasabi, yung pastol din yun ay ang salita ng Diyos, Amen. Madali mo masabi kapag unbeliever eh, no? Pero nung binalikan ko yung konteksto sa Lucas, alam ko Lucas 15 yun, ang nawawala ay tupa. Sino yung mga tupa? Sino na mga tupa? Tayo. Ang tanong ko, ang unang tanong ko rin doon sa mga kabataan, bakit naligaw ang tupa? Sige nga, isipin natin. Bakit naligaw yung tupa? Oo. Ang pastol ay si Jesus. Masasabi bang hindi ka ilalagaan ni Jesus? Hindi ko masasabi. Ang pastol natin ay mabuting pastol. Kaya nga, mabuting pastol eh. Bakit naligaw ang tupa? Tama yung magandang sagot. Kagustuhan niya. Tandaan natin, ang mga tupa nakikinig sa boses ng pastol. At kailanman hindi ka maliligaw. Totoo ang salita ng Panginoon. Ang salita ng Diyos ay magbibigay sa iyo. Siya nga ang daan, ang tamang direksyon. Say Amen. Bakit naligaw ang tupa? Tinignan ko yung Proverbs 4. Pakiclick po. Dapat i-align natin ang buhay natin sa Panginoon. Pakiclick po. Kaya pala naligaw ang tupa. Number 1, hindi nakinig mabuti. Tama? Tama. Dahil minsan may mga pagkakataon, pumipili tayo ng preacher na gusto natin at pinipili lang natin yung mga gusto nating pakikinggan at pag halimbawang wala tayong interes, ano nangyari? Ano nangyari? O yun ang sinabi. Hindi nakinig ng mabuti. Pangalawa, dapat pala huwag baliwalain. Verse 4, verse 2. Pakiclick po na lahat. Laging tandaan at sundin ang salita ng Panginoon. Hindi pala tinandaan, hindi sunod. Kinalimutan, tinalikuran. Piliin mo, huwag pakawalan. Maniwala ka, tandaan mo. Pakinggan, ingatan mo sa iyong puso. Tama yung sinabi ni Pastor. Pinili ng tupang maligaw. Di ba? Pansinin nga natin. Sige nga, mag-reflect tayo sa ating buhay. Ano yung mga buhay natin na hindi natin, bakit ganun parang walang kaayusan? Hindi maayos ang finances ko. Hindi kasi naka-align saan? Sa Word of God. Yung nangyayari sa tinatawag na, halimbawa, sa asawa, sa anak, sa kaibigan, sa kapitbahay. Bakit ganito yung relasyon ko? Hindi tama yung response mo. Hindi naka-align saan? Sa Word of? Aayos pala ang buhay kapag naka-align ang buhay mo sa salita ng Diyos. Say Amen. Dahil yung mga
pinahahalagahan mo. Dapat pahalagan ng salita ng Diyos. Say amen, malakas. Tanungin nga natin. Ano yung mga bagay na pinahahalagahan natin? Sige nga, tanungin nga natin. Yung mga priority natin sa buhay. Number 1 ba si Lord? Sige, tanungin natin. Number 1 ba si Lord? Ha? Ba't hindi makasagot? Aminin natin sa harapan ng Panginoon. Gusto ba magpaayos tayo sa buhay magpaayos tayo sa Panginoon? Say amen. Kasi kung mali yung priority mo, mali rin ang direksyon mo. Tama. May mga bagay na hindi ka maayos dahil mali ang priority mo. Hindi naka-align sa salita ng Diyos. Dapat number 1 si Lord. Sinabi ko rin dito, gusto mo maayos ang lahat ng bagay? Ang gawin mo, iuna mo ang Diyos, ilagay mo ang Diyos sa trabaho mo, sa pamilya mo, sa pangarap mo. Lahat ng bagay, ilagay mo sa Panginoon, aayos ang buhay mo. Say amen. I-priority natin. Pagkat ang sinabi, kung sino ang nagpahalaga sa kanyang salita, hahaba ang buhay. Sige po, pakiclick po. Sige po, pakiclick po ate, yan. Hindi, lumagpas ka naman. Yan, hahaba ang buhay, mag-iisip ng tama, safe, itataas, magandang korona, tamang pabuhay, hindi ka matatapa at kailanman may liwanag kang kaisipan. Unahin natin ang Panginoon. Matthew 6 verse 33, sabi doon, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Anong pinapriority mo sa buhay? Aminan tayo. Ako minsan nagkamali rin ako ng priority. Natuon ako sa trabaho. Yan. Inuuna ko yung trabaho kasi yung trabaho ko, doon mapagkukuhanan lahat ng aming pangangailangan. Diba? Pero mali. Sino nga ulit ang magpupunan ng lahat ng mga pangangailangan? Ang unahin mo ang Diyos. Pangalawa, may mali ng iba. Sa piling ng aking asawa, sa piling ng aking sinisinta, naroon ang napakaganda o napakaligaya at saya. Sige, no? Inuuna yung tinatawag na wala namang masamang umibig. Pero ilagay mo si Lord sa relasyon nyo. Unahin si Lord. Gusto mong maayos ang buhay mo? Iayos mo ang priority mo, i-align mo. At pang-apat, baka maaaring ang puso natin, pakiclick po, sino kaya merong ganyang puso? Hindi naman, pastor. Pusong ano yan? Sige nga. Pusong? Naalala ko tuloy, sino kaya may pusong ba to? Sa Biblia kasi meron dyan eh. Pero ang inilagay rin dyan ay sa Matthew 16. Pakiclick po. Yan, Matthew 13 verse 5, yung tinatawag na matigas na lupa ay kinumpara rin sa matigas ng puso. Naalala ko tuloy, isang araw may kausap ako sa garden ko. Nag-garden po kasi ako, mahilig ako magtanim. Ang sabi ng yung nangyayaring krisis ay maaaring kaparusahan na raw natin sa lahat ng ating mga kasalanan. Tama? Aminin natin dito, maaaring may bahagi sa buhay natin na napakatigas. Huwag ho tayong tumingin sa mukha, ha? May bahagi ba sa puso mo na matigas? Sige nga. Ako, maaaring may bahagi sa puso mo na hindi mo isinusuko sa Panginoon. Say amen. Sinabi doon, tumubo pero hindi lumago. Tama ba? May bahagi sa puso mo na hindi lumalago at ang problema paulit-ulit. Say amen na malakas. Ako, naamin ako, amen. Bakit paulit-ulit ang problema? Meron kang kasalanan, pakiclick po, na hindi pinagsisisihan. Repent and turn away from your sin. Sabi doon, your sin, pag nag-turn away ka, your sin will not
destroy you. Sino dito ang nag-garden? Say amen. Paano mo palambutin ang matigas na lupa? Sige. Ang gagawa na mag-iba, binubungkal. Pag ikaw ay tinatawag na magsasaka, bubungkalin mo ng araro. Then after ng babasahin mo. Si Kuya. Bubungkalin mo at yung matigas na bahagi, pag ikaw ay kaunti lang yung lupa mo, anong gagawin mo? May itak ka, anong gagawin mo? Dudurugin. Tama ba? Kung minsan may bahagi ng buhay natin, dinudurog tayo ng Diyos. Say amen. Masakit ba dumurog? Masakit. Parang yung isang beses, yung anak ko kanina, pinarangalan ko, may mga bagay na itinuturo sa iyo ng Panginoon. Kapag hindi mo natutunan yan, lagi kang mapapagalitan. Diba? Ang mangyayari dyan, sino masasaktan? Ikaw rin. May mapapala ka, wala kang mapapala. Kung hindi mo isusuko sa Panginoon, hindi ka lalago. Pero kung pinadurog mo sa Diyos at naging malambot ang lupa, tanong ko, yung malambot na lupa, kapag tinanim mo yung halaman, madaling tumubo? Madali. At ang tanong, sino ang nagtatanim? Ang Diyos. At kapag nagtanim ang Diyos, itatanim yan ng mabubuti at magagandang bagay sa buhay mo. Say amen. Then the Lord says, repent and turn away from your sin. Nais ng Diyos durugin yung kayabangan natin. Hello? Nais ng Diyos durugin yung pagiging makasarili natin. Tingnan mo yung iba, nung napagdurog sa Panginoon, ay ngayon naglilingkod sa Diyos. Say amen. Ngayon, ako aminin ko, may mga kayabangan din ako sa buhay. Pero nung nadurog ako ng Panginoon, ang lahat ng bagay ay para sa Kanyang kaluwalhatian. Di ba? Nung nadurog ka sa Panginoon, yung mga kahangalan mo ay naging kagamit-gamit sa Diyos. Amen. Ako natutuwa sa Panginoon. Kasi totoo talaga ako, sa lahat ng magkakapatid, black sheep po ako talaga. Pero nagamit ng Diyos yun para gamitin ako ng Diyos sa mga shelter. Kaya yung mga kabataan na yun, sabi ko, alam ko lahat ng kalukuhan nyo dahil nauunawaan ko ito. Hindi ba't yung pinakamahirap mong sitwasyon, ngayon ginagamit ng Panginoon, nilipap ka na ng Panginoon, inialis ka na upang tulungan din ng iba? Kaano kaganda, kagaling at kahangahan, Panginoon. Ano mang bagay na pangit sa'yo, kayang pagandahin ng Panginoon. Kailangan mo lang turugin ang puso mo. Yung kalooban niya ang masusunod at hindi ang kalooban mo. Say amen. Sino gusto magpaayos sa Panginoon? Say amen. Then repent and turn away from your sins. At ang pinakahuli, yan, purihin ang Panginoon. Teka, sino nga ulit ang nagsalita dito? Sa Proverbs, sino ang may author? Sino ang ginamit ng Panginoon? Sino? Sino nagsulat ng kawikaan? Si Solomon. Si Solomon ang pinakamatalinong tao? Amen. Si Solomon ba yung tinatawag na isang templo? Amen. Man of God si Solomon? Ba't niya sinabing magbantay? Bantayan ang puso. Hindi kaya si Solomon, hindi niya nabantay ang puso niya? Basahin natin unang Kings 11. Hindi kaya si Solomon ay humuhugot dahil nararanasan niya ito? Sino kaya dito kapag halimbawa ang humuhugot sa Facebook, alam na may pinagdadaanan? Say amen. Anong sinabi sa unang Kings 11? Sige, sundan natin ha. Tingnan nyo matalinong, pinakamatalino, binigyan ng pambihirang karunungan ng Diyos. Nandun na tayo? Unang Kings chapter 11, verse 1.
na in love si Haring Solomon sa maraming dayuhang babae. Bukod sa anak ng hari ng Egypt, nag-asawa siya ng Hittites, Moab, Ammon, Edom at Sidon. Ito yung mga bansa sinasabi ni Lord na winarning nga sa Israelit na hindi pwede kayong mapangasawa ang mga taong ito dahil siguradong ilalayo nila ang puso nyo para mag-serve. Pero matindi ang in love ni Solomon sa kanila. Hulaan nyo kung ilan ang asawa niya? 700 na asawang prinsesa at 300 asawang lingkod. Nilayo nila ang puso ni Solomon sa Diyos. Si Solomon na may pambihirang karunungan na nagmumula sa Diyos, hindi niya nabantayan ang kanyang puso. Ang tanong ko, pwede bang mangyari sa iyo? Pwede bang mangyari sa atin? Panghuli, na-divide ang puso, pakiclick po. Na-divide yung puso ni Solomon. Sinabi rin sa konteksto, hindi kagaya ni David na kanyang ama. Anong prayer ni David? Pakiclick nga po. Sabi ni David, sabi niya doon, "Teach me your way, O Lord, that I may rely on your faithfulness, and give me undivided heart, that I may fear your name." Bigyan mo ako ng isang pusong buong buo na sumasamba, pusong nagtitiwala, buong pusong naglilingkod, at pusong umaasa sa iyo. We must depend on the Lord. Ulitin ko ulit. Anong klaseng mayroong tayong puso ngayon? Meron ba tayong pusong puno ng daing at reklamo? Meron ba tayong pusong bigat na bigat sa ating mga dalahin? Meron ba tayong puso na nawawala na tayo sa alain? Meron ba tayong puso na tinatawag na may taga sa puso at may kasalanan? Meron ba tayong puso na nahati na at tabaling na at napalayo na tayo sa Panginoon dahil sa mga tinatawag na ginagawa natin? Alam nyo, ang nais ng Diyos, pakiclick po. My son, give me your heart. Gustong ayusin ng Diyos ang bawat puso natin. Sinong gustong paayos ang puso sa Panginoon? Si Lord mismo nagsabi, "My son." Ako yun. Sabi mo, ako yun. Ibigay mo yung puso mo. Ibigay mo yung buhay mo. Ibigay mo yung lahat sa iyo. At hindi lamang natapos yon. And fix, and let your eyes fix in my ways. Pag binigay mo yung puso mo, ulitin ko ulit bibigyan kayo sa Ezekiel 36, bibigyan kayo ng bagong puso ng Panginoon. At bagong espiritu. Tatanggalin niya yung pusong matigas na masawayin. Papalitan niya ng bagong puso na masunurin. Ano ba ang sitwasyon ng ating puso ngayon? Ibigay natin ito sa Panginoon na siyang nagmamay-ari ng lahat, na siyang nagmamay-ari ng buhay, na siyang nagmamay-ari ng puso mo at siya lang ang makakaayos ng puso mo ngayon. Purihin ang Panginoon, ito ay paalala sa bawat isa sa atin. Ituon natin ang ating paningin, ituon natin ang ating pananampalataya, ituon natin ang ating pag-ibig, ituon natin ang ating buhay, ituon natin ang ating puso sa tanging sa Diyos na nagmamayahari sa lahat. Purihin ang Panginoon. Sa lahat ng ito, ang Diyos lang mapupurihan.